Ayan po, umpisahan na po natin yung ating client testimony competition. Palakpakan! Ayan, so bago natin umpisahan yung testimony, syempre kailangan pakilala po muna natin yung ating mga board of judges. O mga nagagandahan at nagagwapuhan ng mga judges. Syempre, unahin ko na. Ito yung Marian Rivera ng Adam Santa Cruz. Palakpakan po natin si Ma'am Joanne. Ayan. Umayupuan ko ito. Ayan o, dalawa pa. Okay, so ayan po, good morning po. Morning. Ayan, siyempre, papakilala ko naman po sa inyo. Ang ating naman po, professor po siya sa PUP, sa College Business of Administration po. So, si Professor Mark Mojica. Ayan, palakpakan po natin. Okay. So, si Ma'am Rebecca Baelio naman po, ang ating isa sa mga judges po. Siya po ay may-ari ng kanyang page center sa Tutuban Center. Ayan. Si Ma'am Tessie, si Ma'am Tess Yapsenko. Ayan. So, isa din po siya ang ating bayan na po siya ng Bolson. At the same time, meron din siyang page center. Okay, si Ma'am Norma. Ayan. Si Ma'am Norma naman po, ang ating regular client dito po sa Adam Santa Cruz. Palakpakan po natin si Ma'am Norma. Ayan. Yan. So, yan po yung aming magiging judges for today. Ayan, balik na po kay Ma'am Ola. May upuan pa, may show. Okay, ayan. So, excited na po ba kayo masaksihan yung ating client testimony competition? Yes! Bigyan nyo ako ng 5 bagsak. 5 bagsak. Okay. Bisaya. Ayan, so umpisahan na natin. Ayan, so yung 8 po ngayon na maglalaban-laban para po sa Grand Champion sa ating client testimony competition. So unahin ko na. Ayan, tatawagin ko na yung unang magte-testimony. Ayan, sino kaya ang mauuna? Bago muna tayo mag-start, syempre, tatawagin ko po muna ang ating manager. Wala iba kundi si Sir Jobe. Palakpakan po. Okay, good morning sa inyo lahat. Good morning! Parang di na kayo makasagutan. Good morning! Good morning! Alright, lumakas na. Excited na ba lahat? Yes! Alright, so bago tayo magsimula, unang-una po, have a good morning sa ating lahat. And isang malusog na araw para sa ating po lahat. At salamat at dito po tayo at i-witness po natin yung mga kalahok dito sa ating final competition ng ating testimony competition. Okay, salamat din sa ating mga urado. Okay, so for being here at lalong-lalo na po okay, sa napaka-hectic schedule ng ating nagmamahal all the time sa atin, no other than Sir Har. Thank you for being with us, sir. And then lahat po tayo welcome to Adam Santa Cruz. Okay, and then sit and relax and enjoy all the contents of our testimony competitions. Okay, alay pa ba kayo? Yes! Adam? Hey! Araw-araw? Bolson! Maraming salamat po. Thank you. Ayan, okay. So, syempre, akala nyo walang prize, diba? Oo. Actually, itong mga prizes natin, provided po yan ating mahal na CEO na wala iba kami dito. Ayan. Sino kaya ang makakakuha ng grand prize? Oo. Ano kaya ang grand prize na to? Oo. Rep kaya? Ang washing machine ba yan? Oo. Ang first prize naman, di ba? Tama-tama ngayon kasi mainit. Oo. Sino kaya
Ang maswerte makakauwi ng at electric fan na lang second prize. Oo, tayo mga Pilipino, mahilig tayo uminom na? Kape. O, ito pa yung third prize natin. Ayan, wall clock. Oo, kakaibang wall clock yan. Magugulat kayo pag open nyo. Oo. Ha? May katawan. Ayan. So dahil dyan, umpisa na natin. Ayan. Handa na po bang makinig? Yes! Alam po ba? Yes! Adam? Adam? Adam magaling? Ha? Adam? Adam magaling? O sige na nga. O sige, dahil dyan magboto muna tayo. Person? Person! 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 Ayan. Okay. Handa na po ba yung mga kalahok natin sa ating client testimony competition? Yes. Nandito po ba? Dito. Andito po ba sila? Oo. Taas nga po mga kilikili. Nandito sila? Ayan. Nandito nga. O sige, dahil dyan. Umpisahan na natin. Siyempre, ang mauna. First time kayo sa ina. Ayan. Siyempre, lagi ang nauuna. Walang iba kundi ang mga First timers. babae. Ayan. So, unahin na natin. Oo, isa po siyang 59 years old. Ayan. Walang iba kundi si Ma'am at taga Malabon City. Walang iba kundi si Ma'am Violeta Bakiro. Palakpakan po. Ayan, ma'am. Okay, good morning, ma'am. Good morning. Kaway ka sa camera natin. Ayan, totoong may camera na. Ayan, handa na po ba? Handa. Sige, umpisahan na natin. Ayan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Violeta Bakero. Dati dyan ako nakatira sa Luzon, Street Corner, Bilabili. Nakatira na ako sa tabi ng kalsada. Ang aking karamdaman, lumabaw na ito, namamaga, dilaw na hindi maintindihan na, parang naghalo ng itim. Tapos, namamaga ako buong katawan, namamanhid ang buong katawan. Kidney, nandito na lahat sa akin. Noong panahon na yun ako may karamdaman, nandyan ako sa tabing kalsada nakatira, wala akong bahay. Walang trabaho ang mga anak ko, kasi asawa ko walang trabaho. Papitik-pitik na hanap buhay lamang. Bali, nangyari yung karamdaman ko na yun. Bali, 4 na bisis na. Nung isa, pangalawang tatlo, nagkaroon pa ako ng mga gamot. Nung panahon na, sa pang-4 ko ng pambagsa, namamaga na ako lahat na nagdidilaw na. Hindi na makakita. Wala na ipangkod na. Talagang hirap na ang aming buhay. Walang trabaho lahat. Kaya papitik-pitik na lang kung mag-auto, makabili ng bigas. Kaya hirap kami sa buhay. Magaling wala na ako ipapapadoktor. Ang check-up sa'yo is may libre. Namamaga na ako. Marami na nag-aapura na. Ako'y magpasika. Ang sagot ko, wala akong pera. May libre sa'yo is pamasahe lang. Nakakarating ako 2 meses. Kaya ang sabi ng doktor sa akin, nanay, magpa-laboratory ka. Wala pa ako ipa-laboratory. Bali, in-schedule ako, balik ako ng 16, makabalik ako sa sunod pang buwan. Kaya sabi nung naghalo sa akin, nanay, bakit ngayon lang to? Wala akong kapira-pira. Ang dugo ko sobrang taas, 200 over 280. Sabi ng doktor, pinagalitan niya, nag-interview sa akin. Sa ulit-ulit ko may kasong ganito. Isa po mo kagad dahil ito'y mabubuhan na ito sa iyong harapan. Ngayon, sabi ng doktor, kumpain ka na namin.
Kinausap ko ang doktor, Dok, kung pwede lang resita. Dahil wala ko ipapadoktor, Dok. Ay wala ko pa-confine, ipa-hospital. Sabi ng doktor na delikado na yung lagay. Maaari nang babawian ka na ng buhay, mamamatay ka na. Dahil na malalason ka na dyan sa yung daw kidney na hindi na daw gumagana daw yung ko na sirap na daw, kamatayan na daw ang paano ko doon. Eh di ngayon galing kami sa USD kasama ko ng asawa ko. Sabi ng asawa, doktor, tatay, huwag mo na iuwi yan ha sa bahay, dirito mo ng hospital. Dahil delikado na. Ang ginawa ko, nakadapa ako, humingi ako sa Diyos ng tulong. Panginoon, bigyan mo ako ng instrumento ng aking kagalingan na makaya namin, Panginoon. Instrumento, Panginoon, bigyan mo ako. Kaya may kasagutan ang ating karamdaman na mayroon na isang nagsimbita sa akin na ang ating isang kaibigan, si Cecilia Pausto. Ate, sama ka sa akin. Saan ka pupunta? Punta tayo sa Adam. Ano ba yung Adam? Basta sumama ka sa akin. Baka sakali pa, malugtungan yung iyong buhay. Oo nga alam mo, gusto ko pa sanang mabuhay. Pero wala kami silay. Bahala ng Panginoon din. Saan ka natin? Sabi ko, bukas na lang. Balikan mo ako. Hindi nga ako makano payat na payat. Ang pagkain ko pupunti na lang. Kaya sabi niya sa akin, balikan natin. Pagbaba niya, siya pala, nagdala na siya ng kulikli na maisakay ako na makarating ako sa Adam. Ngayon, binalikan niya ako, nasalang ako. Sabi niya, magsisigaw mga staff tulad kay Ma'am Ara. Yung mga staff na wala na rito. Ang sabi, pindot na. Hindi ko makikita, Ma'am. Sabi naman nila. Oo nga, no? O sige, tita. Ganito. Hindi ko nga makita, Ma'am. Tulungan mo ako, Ma'am. So, balikan na naman nila ako. Tulungan nila ako. Pindutin nila. Pero, magdalawang buwan, kalaking pagbabago ng aking karamdaman. Naalis na yung pagdidilaw, nakakita na ako. Sa hanggang ngayon, ako na magpipindot. Hindi na ako magtatawag, ako na nakakita. At nakalayo na ako kung saan saan. Nagtataka mga tao, sinabihan ako noon, ay siyempre hindi mali sa buhay natin may kaaway tayo. May kaibigan. Kaya ang kasabihan, kalahating kaibigan, kalahating kaaway. May isa akong mga kaaway. Inaway ako, sinabihan ako. Ihatid ka na sa simenteryo dahil mabaho ka na. Talagang mabaho na ako. Ang tao lumalayo na sa akin. Mabaho na. Ngayon, may nagsabing kawawa naman si Abibiyod. Kawawa si Manang. Kawawa. Parang bahala ng Diyos. Eh yung di natin talaga maiwasan na mayroon tayong kagalit. At dinabihan ako. Nilapitan ako. Maghanap ka ng, habang nilak pa yung mata mo, maghanap ka na ng pornenarya. Ay yung nagsabi sa akin na ihatid ako sa simenteryo dahil mabaho na. Dahil may Diyos tayong maghintay niya, malaki ang mata, na siyang nakakaalam. Ang nanay niyang napakalakas, siya pang nauna. Kaya nung sinabihan ako na mauna ka, ihatid na sa simenteryo dahil mabaho na. Ang sabi sa gutos kanina, mauna kayo. Kaya sila ang nauna. Ngayon, yung asawa niya, butot balat na lang. Kaya sabi ko, ang buhay ng tao ay Diyos lamang nakakaalam. Dahil siya ang may-ari ng ating buhay. Ngayon, nagtataka sila sa akin. Dahil iniisip na nila, sinusgahan na nila ang buhay ko, na ako'y mawalan na sa mundo. Pero may Diyos nga tayong may-ari ng ating buhay. Siya lang nakaalam. Ang kasagutan, hiling, pupuntahan ako ng aking mga kasister, ipihiling panalangin. Tinanong ako, Biol, tanggap mo na ba kung sakaling kunin ka ng Panginoon? Handang-handa ako.
sabi ko sa kanila, kung ano mang gustuhan ng Panginoon, ihanda ko na yung sarili ko. Kaya inahanda ko na pati dapit ko ng yung puti, pati yung aking litrato. Kasi uso na ngayong may tarpaulin. Kaya sabi ko sa manugang ko, anak, kung sa oras, kunin na ako ng Diyos, ang damit ko na sa ilalim ng ulan, kasama ng aking litrato. Di ba, uso ng tarpaulin, di ba? Para hindi lang kayong maghahanap, hinahanda ko na. Ngayon, hirap na ako sa katawan ko. Hindi na ako makakain. Hirap na hirap. Hindi na ako makakita. Ang sabi ng aking mga kapitid, kung tanggap mo na Diyos, huwag na pahirapan ng iyong lupang katawan. Kaya sa hiling na panalangin sama-sama, ang sabi sa akin, sabi nila, sa aming panalangin, Panginoon, kung ikaloob mo pa ang buhay ni Biol, bigyan mo siya ng Panginoon ng instrumento para sa kanyang kagalingan. Kung kagustuhan mo ng Panginoon na kunin mo ng kanyang buhay, kunin mo ng Panginoon dahil nahirapan siya. Pero kung kailangan pang mabuhay na sa iyo, Panginoon, bigyan mo ng instrumento. Kaya ang laking tunga ko, dumating dito, na iniyaya niya ko sa Adam. Niyaya niya ko sa Adam. Ang sabi sa akin, Ate, marami nang pinagaling yung Adam, ay yung portion. Subukan mo, Ate. Baka sakali, Ate, na madugtungan pa yun yung buhay. Kaya awa ng Diyos, magdalawang taon ang dinugtungan ng ating buhay. Kasama si Paul. Kaya, nung ako'y gumanda ng aking katawan, nagtataka dahil hinusgahan na nila akong mamamatay. Pero pikit ang mata ko, Panginoon, pagbigyan ko pa ako. Dahil gusto ko pa makita ang dalawa kong anak na walang asawa. At gusto ko pa makita ang aking mga apo na magdalaga. Dahil ako, wala akong anak na babae, puro lalaki. Ang mga apo ko, ubod ng ganda at talino. Kaya, humiling ako sa Panginoong Diyos na pagbigyan mo ba ako, Panginoon. Kaya ito ngayon, ang kahilingan ko, bigyan mo ako ng instrumento, ulitin ko man, si Paul Strauss ang binigay ng Panginoong Diyos. Kaya, nagtataka sila sa akin, Biurin, bakit ka bigla kang tumigla? At gumanda na yung iyong kulay. Hindi ka na maganda na, parang bumabalik na sa dati. Dati kasi parang dilaw, parang itim, kaya di maintindihan. Kaya sabi ko, si Paul Strauss lamang ang nagbigay ng kagalingan. Siya binigay ng Diyos para sa ako na mabubuhay ako. Pero sa totoo lang, sa pang-apat ko nang nabagsak yun, noong yung 3 bagsak ko, nakapadoktor ako, pinagpital ako ng anak ko. Paglabas ko, sabi ng doktor, 6 na araw na ako doon. Sabi ng doktor, pwede na ako umuwi. Nung tininan ko yung mukha ko, nagmamanas ako. Doon nagsimula ang aking pagmamanas. Kaya, nung nakalabas ako, ang anak ko, ang nagpa-doktor yung anak ko, nung bandang huli wala ng trabaho yung isa kong anak. Lahat wala sila. Anong gagawin ko ngayon? Wala na kami. Kaya noon, ang sabi nga nila mga staff sa akin, asan yung laboratory mo? Asan yung Sabi ko, tama lang ako nagpa-check up doon sa UST dahil libre. Pero hiningian ako ng laboratory, hindi pa kami makapunta. Nakasalang na ako kay Fulton bago ako nakapag-laboratory. Isang bisis lang. Hindi na ako makabalik ng doktor dahil sa kahirapan ng aming buhay, wala na talaga. Kaya, nung guminhawa ang aking buhay, aking katawan, ang sabi ng mga anak ko, Nanay, hindi na tayo bibiling gamot kasi may gamot na binigay na hindi na tayo bibili, Nanay. Doon ka na lang sa Fulton. Mag-Fulton ka na lang araw-araw, Nanay. Sabi ko, oo nga, total. Sabi niya ang asawa ko, diyan ka man guminhawa. Huwag mo na isipin yung doktor. Kaya sa hanggang ngayon,
wala akong doktor. Wala akong doktor. Kung hindi si Paulson lamang ang aking nagkakatiwalaan, una ang Panginoon Diyos, pangalawa si Paulson. Kaya Panginoon, ikaw ang mayari ng ating buhay, araw-araw kong hiningi. Bigyan mo ako ng kalutugan araw-araw kasama si Paulson. Bago ako umupo, kadaanan pa lang. Panginoon, daluyan mo po Panginoon ng iyong kapangyarihan si Paulson na ako'y gumaling ng lupot. Ang una, napakahirap nang wala kang makikita. Ang ginawa ko noon, hihiga na lang ako, madaanan ako ng mga tao. Hihiga ako sa buong maghapon. Mayroon mong sasabi, galaw-galaw, baka ma-stroke. Galaw-galaw, sabi nila. Galaw-galaw, hindi ako kumitibo. Dahil pag bumangon ako, babangon ako, ihig, dudumi, o kakain. Tapos, sabi na galaw-galaw. Anong gagawin ko? Nakabangon ako, na wala akong makikita. Nakapikit ang aking mga mata. Kaya, ipikit ko na lang, ipikit sa buong maghapon. Hanggang, dito na nga si Paulson na binigyan sa Panginoon sa akin, walang 2 buwan, nakita ko na. Nakikita ko, akala ko kung ano yung pula, yung pala yung timing. Sumigaw ako. Pag yuko ko ng ganyan, titig ako. Sabi ko, Mamara, numero pala ito? Sabi, oo. Bakit tita? Hindi ko naman nakikita yun noon. Akala ko ilaw lang. Eh nung nakita ko, numero pala to. Anong numero tita? 16. Oo nga, nakakita ka na nga. Kaya, malaking bagay sa buhay ko. Una, si Sir Hart, salamat Sir. Dito mo nila yun. Ang Paulson sa Pilipinas. Marami ka lang natutulungan na mamamatay na. Pero basta pumalap kay Paulson, maaaring dinugtungan ng Panginoon. Instrumento si Paulson. Kaya, nung bandang huli, akong trabaho manghihilot. Ang lahat ng pinupuntahan ko, puro may mga kaya, may mga pira sila, may mga anak din na doktor. Pero, nung pagkapunta ko doon sa ating hinihilutan, ang sabi, uy, kawawa, una kong punta. Uy, kawawa naman si Aling Biuli, anong nangyari sa iyo? Nangangapa ka na at namamaga. Ano bang sakit mo? Hindi ko nga alam kasi hindi pa nga ako nagpa-doktor noon. Hindi ko nga alam bakit namamaga ako. Sabi na maaring kidney ko kaya puso. Kaya nung nakasalang na ako kay Paulson 2 buwan, pumunta ako ulit. Dala ko yung flyer. Pagbungad ko lang sa pintuan, uy! Buhay na buhay si Aling Biuli ah. Nagbabago yung katawan mo. Saan ka nagpapagamot? Sabi ko, dala ko yung flyers ng puso. Sabi ko, ito yung nagamot sa akin. Initin. Ito lang? Oo. Pero, yan lang ako, uupo ako ng 30 minuto. Malaking bagay. Katumbas sa 2 oras na exercise, sabi ko. Ngayon, binasa. Lunes ako pumunta. Pagkamasi, pumunta sila doon pa sa tuloy. Pagdating doon, VIP sila. Pagkalas 4, Ma'am Ara, tanda mo yan. Deliver ang portion. Sir, 4 na may pagbili ko. Pwede ko alam kung iba kung saan. Kaya, ang laki nilang tiwala dahil nakikita nila sa aking mukha na sa aking katawan na malaking pagbabago. Kaya, salamat ulit sir ha na ikaw nagdala dito sir. Thank you sir. Kung wala pa ikaw nagdala dito. Nasa norte nga ako sir. May Paulson sir, kaya nadugtungan hanggang bungad na lamang, hindi nagbukas ang norte. Kaya malaking bagay sir, talaga. Pasalamat ko sir. Kung ako lang mayaman sir, iikot kita sa buong mundo.
sir. Dahil sa pasalamat po sa iyo. Pero mahirap lang ako sir. Mahirap naman yan. Hindi ko makayanang bumili sir. Pero kayanin ko makipag-usap sa tao, ipagyayabang ko si Paulson. Si Paulson magaling. Si Paulson magaling na magaling. Siya ang nagbibigay ng dugtong ng ating buhay. Kaya nakapagbintan ako sir, ulit-ulitin pa sir, dahil ako marami kong kilala na may mga kaya sa buhay na pwedeng bumili. Pwede silang sumalang. Oh, pero kung magustuhan si Paulson, gumaling sila, hindi maring hindi sila bibili. Kaya, sir, thank you. Ayan, palakpakan po natin si Ma'am Violeta Bakiro. Ayan. Adam! Ayan, so baka po meron mga katanungan po yung ating mga judges. May mga katanungan po ba? Ayan, si Ma'am Norma po yata, meron tanong. So, anong plano po ninyo? Ano pong plano ninyo dito sa No, I mean, meron pa kayo pa na uwi ng Mayuwi sa Paulson. Yan lang po ang kanina po gustong marinig sa inyo. Sa totoo lang, sabihin ko sa inyo, hindi ko kaya bilhin si Paulson. Dahil ako, mahirap lang. Pero, kayanin kong magalok ng isang tao na magustuhan si Paulson, bibili. Pero para sa akin, nagkaroon ako ng Paulson sa buhay ko, panaginip lamang. Nanaginip ako na mayroon akong 2 Paulson sa bahay. Pagising ng aking mga mata, wala pala. Thank you, sir. Ayan, meron pa po ba? Wala na. Okay, so dahil palakpakan pa natin si Ma'am Violeta Bakiro. Okay, so dahil mukhang tapos na yung mga nasa treatment area. O, dito po, handa na po ba kayo mag-treatment? Ayan, so tayo na po, magboto na tayo. Oo, okay, Adam? Tayo na po lahat ng kulay pink. Ayan, Adam? Magaling! Ayan,